Ang galing nyo lumapit sa mga tao, ang galing nyo lumapit sa mga botante. Pag magpapanahon na ng eleksyon, puro kayo tulungan nyo kami. Tapos pag nandiyan na kayo sa pwesto, sino tinutulungan ninyo? Mga maiinit na usaping politika, hihimayin at masusing tatalakayin. Wala ba kaming maririnig sa inyo na na para sa bayan naman, puro sarili, pero kami mga tao, hindi nyo tinutulungan, yung mahihirap, hindi nyo tinutulungan. Walang iya naman. Mga issue sa mundo ng showbiz, kikilatisin, kichikahin. Nang nag-iisang Batang Manilenyo, sino pa nga ba? Kundi si Batang Maynila Toits. Alright, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila Toits. At pag-usapan natin, ito pong nangyayari dyan sa House of Representatives kasi iniimbestigahan na po nila dyan sa mababang kapulungan itong gentleman's agreement. Ayan mga kababayan, at dito sa sa meeting of the Committee on National Defense and Security at with West Philippine Sea. Ayan mga kababayan. Ayan, nandyan po yung mga chairpersons. Ano po ang agenda nila mga kababayan? Itong HR 1684, investigation into the reported gentleman's agreement between former President Rodrigo R. Duterte and Chinese President Xi Jinping. At nakasulat din dito, privilege speech delivered on the floor. Ito yung privilege speech na nagpapaimbestiga. April 20, 2024, ang nagsalita po niya na is Representative Ramon Rodriguez Gutierrez on the alleged gentleman's agreement between former President Rodrigo R. Duterte and President Xi Jinping of People's Republic of China. So dito mga kababayan, medyo nasilip ko na to. So pinag-uusapan nila yung gentleman's agreement at iniimbestigahan nila. Siyempre, ito raw ay importanteng imbestigahan dahil may kinalaman daw ito sa soberenya ng ating bansa. So, ito mga kababayan, nagharap-harap na itong mga congressman. Ang problema mga kababayan, yung inimbita nila, hindi rin alam yung isasagot. Kasi unang-una, itong kanilang resource person, tagal-tagal na sa serbisyo pero wala silang alam tungkol sa gentleman's agreement. Kaya itong mga congressman, ligaw dito sa kanilang gustong mangyaring investigasyon. Tapos yung mga inibitahan nila na mga tauhan ni dating Pangulong Duterte, hindi rin nagdatingan. Ibig sabihin, dinedma. Dinedba, etong mga ito, etong mga congressman, dinedba ng mga tao ni dating Pangulong Duterte. Kaya parang sa totoo lang mga kababayan, parang nangyari, nagkwentuhan lang sila. Tapos, sila lang rin nagkwentuhan, tapos yung mga inimbita nila, hindi nagdatingan. Meron silang inimbita, ito nga mamaya papakita ko sa'yo, meron silang inimbita, wala namang kaalam-alam doon sa gentleman's agreement. Kasi unang-una, di ba alam naman natin yung gentleman's agreement, dati hindi naman gentleman's agreement ang tawag dyan dati yan secret deal. Secret deal po yan. Kaya lang naging gentleman's agreement, yun yung sinabi ni Harry Roque, kaya ginawa nangyaring gentleman's agreement. Pero ang totoo niyan, noon pa man, ang tawag yan secret deal. So wala talagang alam itong mga kababayan natin, yung mga nakapwesto dyan sa DFA, yung mga immigration, hindi nila alam yan kasi secret deal nga So parang naligaw itong mga congressman dito sa ginawa nila. Parang sila lang nagkwentuhan. Kaya ito, ngayon pa lang sila nag-usap-usap sino ba yung mga dapat imbitahin. At kumbaga parang nangangapa pa sila mga kababayan, nangangapa pa sila dito sa pandinig na ito. So pakinggan natin mga kababayan itong usapan na itong mga mambabatas.
At pangalawa po, kindly confine your questions to the gentleman's agreement entered into by the former administration. So before we proceed, una po is we will reserve yung number one for Congressman Castro. But before we do that, may the chair first ask for an opinion coming from DFA, which is the principal actor or the office with the primary responsibility when it comes to contract between two parties, especially two nations. So ano po ang understanding nyo ng gentleman's agreement? Mr. Chair, for the DFA, sir, what we enter into are written obligations, written agreements with other countries. We have this discussed, we legal scrubbed everything. There oftentimes needs to be an interagency meeting before any agreement is entered into. And in fact, all this passed through the legal process, and the agencies that are involved in any agreement must secure an approval from the president to sign. Now, having said that, Mr. President, as you define gentleman's agreement, in my 30 years of service, I have not encountered any. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you very much, loud and clear, Madam. We'll now proceed. Unahin muna natin. Should you wish, Madam Castro, maula ka as member of the minority. Thank you, Mr. Chair. So itong gentleman's agreement na ito, Mr. Chair, panahon pa ito ni dating President Duterte. Tatanong ko lang muna, Mr. Chair, kung meron tayo ditong in-invite na from Foreign Affairs na yung dating officials ng DFA. Pangalawa, kung meron din ditong representative ng China Embassy, kasi sila naman yung laging nagsasabi nung paulit-ulit nilang sinasabi talaga yung mga agreement or pag-usapan sa previous administration. Baka, kasi itong mga to, Mr. Chair, yung mga kasalukuyan nasa government ng ating administration. Natanong ko na to nung budget hearing. Remember this, our resolution is August 23, 2023. So natanong ko na yan, so wala rin silang alam diyan. Kung meron man, syempre yung katulad na sinabi ng Foreign Affairs, 30 years na siya, wala siyang alam na mga gentleman's agreement. Kasi baka hindi sila yung tama na na mga tao na dapat natin tanungin, Mr. Chair. Saka hindi naman kasi gentleman's agreement nga dati yan secret deal nga yan Patago nga yan Patago nga yan nangyaring agreement Ngayon tatanungin mo sa dyan sa DFA. Sabi hindi nila alam yan. Diba? Patago nga yung nangyaring agreement Diba secret nga? Secret deal. Tapos tatanungin nyo yung DFA kung alam niya yung secret deal. Hindi nila alam yan. Dapat ang tanongin nyo dyan, ang papuntahin nyo dyan, yung mga tauhan ni Duterte. Sinabi naman ni Duterte kung sino-sino yung mga kasama niya dyan di ba? Dapat yun ang inimbitan ninyo. Hindi yung nagpapatawag, pinatawag mo yung DFA, wala namang alam yan. Siyempre, yung mga alam nila yung mga legal na proseso, paano may kipag-usap sa ibang bansa, ano mga kailangan gawin. Kasi yung nangyaring secret deal, kumbaga hindi hindi nakasulat yun hindi yung documented Verbal nga lang, sabi ni Duterte. Di ba? So ito mga kababayan, ngayon nangangapa tuloy itong mga congressman. Parang hindi nila masyadong inayos itong umpisa ng kanilang pag-iimbestiga. Di ba? So ito, pakinggan natin si Castro. Ano sasabihin niya? Ito rin, siyempre, dapat naimbitahan din natin si former President Duterte. Kasi siya yung sinabi din lately na merong mga agreement na verbal pero status quo. Ano ba yung ibig sabihin ng status quo? Actually, na-overcome na to ng iba pang mga statement, Mr. Chair. So, meron po ba tayo mga dating officials? Pwede yun. Si Duterte na lang imbitahan nyo. Para tapos agad.
Di ba? Tatawagin mo pa yung ibang mga opisyal, si Duterte na patawag mo. Para tapos na agad yung ano. O anong ginawa mo dun sa China? Ano naging usapan nyo ni Xi Jinping? O di tapos na. Dapat ganun na lang eh. Dapat pinatawag mo na lang si Duterte. Ang dami niya pa mga pasakalye. Diba? Dapat dinirekta na niya. Si Duterte na lang tinawagan ninyo. Pinatawag niyo si Duterte. Punta ka dito. Usap tayo. Paliwanag mo sa amin. Ano yung gentleman's agreement na yan? Di sana tapos na. Pinatawag nyo. Yung walang alam. Ito, totoo lang. Hindi nila talaga alam yan. Secret nga eh. Tapos, ito pa. Makinig kayo guys ha. Patatawag ko sa nila. Patawag si si Palito. Si Palito. Si ano pala. Sino ba to? Si Salsal. Panelo. Palito tuloy, sorry. Tapos si Butanding. O kasi di ba, narinig natin si Butanding na nagsalita tungkol sa secret agreement. Sabi niya meron daw. Para daw hindi lang magkagera o magalit ang China kaya nagkaroon ng gentleman's agreement. Pero sabi naman ni Panelo, wala naman daw. At sinabihan pa to si Harry Roque na fake news. Di ba? So, pwede mo patawag yun. Kaso, wala rin alam yung dalawa na yun. Patawag mo si dating si Anyo. Yan, nabanggit niya si Anyo. Kasama daw niya yan. Sino-sino ba? Yun ang imbitahan ninyo. Para mabilis ang usapan. Papatawag din yung iba na wala namang alam. Para rin pala kayong si Bato de la Rosa. Ano mangyayari dyan sa investigasyon ninyo? Tapos, marami silang mga pinatawag mga kababayan. Kaso ang daming dahilan. Dinedma sila ng mga tao dati Pangulong Duterte. Tuloy natin. Yes, ma'am. For the record, our joint committees invited para galing po sa Department of Foreign Affairs si Assistant Secretary Eileen Midjola Rao, Deputy Assistant Secretary Roel Gunabe, siya po ang Deputy ASEC, DFA Office of Protocol, Special Assistant Lilian Cheng, Special Assistant po siya, DFA Undersecretary for Bilateral Relations and ASEAN Affairs, Director Rainier Cassis, siya po yung Director for DFA Office of Treaties and Legal Affairs. Meron din po ang Assistant Director Christian Andre Aguilar, DFA Office of Protocol at Support Staff po, si Andrian Bernie Candola, ASEC, DFA Department Legislative Liaison Unit, and Romar Dramoso, Legislative Liaison Specialist dito po sa DFA. And I would also wish to add, Madam Chair, just to clarify things out. Now, we also invited former key officials in the security sector of the previous administration, namely former Secretary of Defense, Delphine Lorenzana, Ayan, pwede yun. Pero yung mga DFA, yung inuna mong binanggit kanina, dapat din yun na inimbitahan niya. Walang alam yan, dapat yan. Baka alam ni si Lorenzana. Parang alam ko, nabanggit ni Presidente Duterte yan. Ni dating Pangulong Duterte. Dapat yun ang iimbita nyo, hindi yan. Dahil mo sinabi, mga DFA, mga undersecretary ng DFA. Hindi naman kasama ni Duterte yan ang pumunta ng China. So walang alam yan. Saka hindi nila sasabihin dyan sa mga yan kasi secret nga eh. Ito naman sino ba to? Si Tupas. Boboy Tupas. Ito na naman tayo eh. Magaya ko kayo kay Bato de la Rosa. Ayusin nyo kasi ang dami nyo inibitaw. Sayang yung tubig. Sayang yung tubig sa kayo papakain nyo dyan. Wala namang alam, hindi naman nila masasagot yung itatanong ninyo eh. Buti ko nandyan si Picoy. Ubusin niya lahat yan. Yes, wala si Picoy dyan. Nakakulong si Picoy dun sa Senado. So walang ubos ng pagkain yun dyan, saka tubig. Baka nag-take out pa nga yun si Picoy, may dalang bag yun eh.
Kaya nag-take out si Picoy na. Ayusin nyo naman ito mga babatas na ito. Siguraduhin nyo naman yung iimbitahan nyo, yung talagang yung meron tayong meron hindi sayang. Sayang kasi yung gastos eh. Ito si Tupas. Honorable Raul Tupas, ayusin nyo naman, sir, mga sir. Former National Security Advisor, former Secretary Hermogenes Esperon, and we also invited the former Executive Secretary, Attorney Salvador Mijaldea. Mr. Chair. Si Salvador Mijaldea po, si former Secretary, nagpadala po ng representative and meron po siyang letter informing our joint committee na meron siyang prior commitment, meron engagement, and respectfully minamanifest na he cannot physically attend our meeting this morning. Yes, Mr. Chair. Kong. Naiintindihan po natin, Mr. Chair, na nagawa naman po ng ating komite, no? Lahat po ng ng pag-iimbita sa mga taong dapat na makausap at magpunta ngayong araw na ito sa ating komite. Ngunit nakakaramdam po ang inyong lingkod na parang umiiwas yung ating mga opisyales ng nakarang administrasyon dahil halos walang nagpunta sa kanila at lahat sa kanila ay may mga excuses, Mr. Chair. So nagtataka ako kung ano yung dapat na kanilang iwasan sapagkat sila ang nakakaalam kung meron ba talaga, first, kung meron ba talaga na gentleman's agreement, pangalawa, kung ano yung napapasa loob dito. So, mas maganda, Mr. Chair, na talagang sila mismo ay magpunta upang linawin kung ano yung kanilang nalalaman, lalong-lalo na sa gentleman's agreement na to, at wag silang umiwas sa usapin na ito dahil isang malaking isang malaking usapin, lalong-lalo na patungkol sa ating soberanya at national territory. Maraming salamat, Mr. Chair. Okay, ito lang naman sasabi ko kay sino ba to? Sir Jefferson. Jefferson, to? Sir, kasi alam mo, matitigas ang ulo niyan. Sa totoo. At imbitahan mo yung mga tao ni Duterte. Matitigas ang ulo niya. Tingnan niyo, inimbitahan nyo. Yung isa nagpadala ng representative, yung isa meron daw prior commitment. Talagang magdadahilan yan. Diba? Magdadahilan talaga yan. So, tapos ganyan kayo, hindi umatin, parang wala lang. Parang hindi nga kayo nagagalit eh. Di ba dapat galit ng galit? Bakit hindi umatin to? Ay, sign nyo for contempt. Di ba? Hindi umatin. Anong gagawin ninyo? Sulatan nyo agad, bigyan nyo na sabina. Tapos, pag hindi umatin, di bigyan nyo ng warrant of arrest. Ngayon nakikita ko, alam nyo guys, nakikita ko. Hindi nag-attend. Nagdahilan yung mga inimbita nila. Pero pag tinignan mo sila, parang okay lang sa kanila. Ngingiti-ngiti pa eh. Di ba dapat magalit ka? Magalit ka. Parang sabihin dapat niya. Hindi ata tayo pinapansin nito eh. Aba, ginagawa ata tayong mga tanga netong mga dating tao ni Duterte ah. Kailangan magpakita natin ng tapang dito. Gawa tayo ng sabina. Yung dukis dukis tekum. Sabina dukis tekum. Meron ba? Basta magpakita niyo na matapang kayo, hindi yung parang hindi na nga umatin, dinedma na kayo ng mga tao ni Duterte, tapos parang okay lang siya. Totoo lang, pasensya na guys, pero hindi ko nakikita na na para apektado sila eh. Parang ang nangyari na ito, nag-iimbestiga sila, tapos sila lang din nandun. Tapos gusto nyo pa imbitahan si Duterte. Yung mga tauhan nga ni Duterte, hindi nyo maimbitahan eh. Tapos gusto pa ni Castro na imbitahan si Duterte. Ay, nako. Ito na naman eh, paniba. Magaya ito kay Bato. Noted po, Honorable Kong Hoon. That is why at this juncture, the chair would like to direct
in ating COMSEC to re-invite the former key officials under the security sector of the previous administration, namely for the next committee hearing, namely former Secretary Delphine Lorenzana and former Secretary Hermogenes Esperon, as well as for the former Executive Secretary Miguel Diaz. Mr. Chair, Okay, ayan na, re-invite daw, imbitahan daw ulit. Paano kung hindi na naman umattend? Oh, re-invite na naman. Walang katapusang re-invite. Di ba? Hindi ko alam kung paano nila talaga mapipili to. Matitigas ang ulo niya. Yung bossing nila, matigas ang ulo. Sigurado, matitigas din ulo niya mga tao ni dati Pangulong Duterte. Baka nga pinagtatawanan lang kayo, no? as a quick intervention. Yes. Okay. You mentioned, you enumerated the names of the former officials of the past administration who were invited this morning but did not show up. I think we should also invite two prominent personalities in the past administration, because I read in the news reports that they have conflicting statements about this matter. The former presidential legal counsel denied that there was such an agreement, but the former spokesperson said there was an agreement. So Si ano yan? Si Salsal Panelo. Saka si Butandi. Si Harry Roque. these two persons were key officials of the past administration. I think they should also be invited, Mr. Chair. Meeting is suspended. Imbitahan mo si Harry Roque, saka si Panelo. The hearing is resumed. Mr. Chair. Sobrang sobrang tigasin ng mga ulo, no? Balak niya pa imbitahan si Roque, saka si Panelo. Sakit lang ulo niyo ron sa dalawa. Huwag niyo na imbitahan yun. Nag-aaway nga yung dalawa. Silang dalawa, hindi magkasundo eh. Tapos iimbitahan niyo dyan, sabihin ng isa, hindi naman totoo sinasabi niyan eh. May sariling agenda yan. Tatabo kasing senator niya, kaya kung ano-ano sinasabi niyan eh. Sabi naman ng isa, fake news siya. Kaya baka may hirapan eh, itong mga congressman na maimbestigahan yung gentleman's agreement na yan. Sabi ko sa inyo, si Duterte na lang imbitahan nyo. Para isa na lang, isang lakad na lang. Isa yung dahil pang kakausapin na magugulo, katulad ni Roque sa ni Panelo. Diretsahin nyo na. Imbitahan mo na agad, gentleman's agreement, si Duterte saka si Xi Jinping. Di ba? Ay, imbitahan nila yung dalawa para tapos na. Haba lang usapan eh. Imbitahan mo kung sino-sino pa maimbitahan dyan. Before that, may I recognize the presence of the Honorable Johnny T. Pimentel of the 2nd District of Surigao del Sur, as well as Honorable Yolohio Rodriguez of the Lone District of... Tingnan nyo guys, mga kababayan, tingnan nyo. Na gano'n sila mag-iimbestiga, tapos yung mga nandyan sa paligid, sila rin. Kasi yung mga inimbite nila, wala, hindi sila pinansin. Dinaid ba lang sila ng mga tao ni Duterte, talaga mga tao ni mga DDS talaga, kahit kailan, pasaway sa totoo lang. Lahat, pati simula sa pinuno, hanggang sa vlogger, hanggang sa supporter, matitigas ang ulo. Mga pasaway. Of Catanduanes. Honorable Pimentel is recognized. Yes, Mr. Chair, this is just a rejoinder to the statement of Representative Kung Hon. I certainly believe that if we want to be enlightened in this inquiry on this subject matter, those important personalities should be here. Because the present resource persons, I'm very sure, could not answer our questions. Since what we... Tama! Yung mga inimbita nyo, hindi masasagot yung tanong.
Ba't hindi nyo pa inimbita yan? Dapat imbitahan nyo yung mga ano, yung talagang mga taong nakakaalam at yung may masasabi. Buti pa to si Sir. Ang pangalan mo, Sir? Taga Catanduanes. Uy, kababayan pa ng ni Erpat, Catanduanes. Father ko po kasi Catanduanes eh. Pero isang beses lang po ako nakapunta noon nung kami mga bata pa. Tatandaan ko pa nga nun, tumawid kami ng dagat, naka-speedboat kami. Speedboat. Sosyal. Nakayate. Yung yate na may layag, alam mo yun. Yung sinakyan namin. Tapos, ingay ng motor. Sakit sa tenga. So, yun, first time, naalala ko, pumunta kami ng Catanduanes, hindi na naulit yun. Yung father ko kasi ay Bicolano, Oragon. Taga Catanduanes ata to si Sir. Representative dyan sa Catanduanes. Okay, tuloy natin. Called the quote-unquote gentleman's agreement, I believe, if ever there is one, it was a secret agreement between the past administration and the Chinese government. Oh, buti pa to alam ni Sir eh. Palakpakan natin si Sir. Oh. Secret agreement yun eh. So dapat, ang imbitahan natin talaga si Duterte sa si Xi Jinping. Sino-sino iniimbita yun eh. Hindi naman talaga alam yan. Secret agreement nga eh. So, dapat imbitahan yung mga yung mga Chinese ambassador, tapos si Chinese president kung pupunta. Tapos dito rin yung mga binanggit ni Duterte, papuntahin, si Anyo, sino-sino pa. Dapat yun ang iniimbita nyo, hindi kung sino-sino. Eh, sayang nga yung pagkain dyan, oh. Eh, sayang si Picoy, no? Kung nyo sana si Picoy, ubusan na yung pagkain dyan. I mean, all the official here, I'm very sure, could not answer our questions. Sila po ang gumawa nitong agreement. Sabi ko nga, kung meron talaga, sila ang gumawa ng agreement. Those very close officials of the administration before, sila po ang nakakalam. Kahit na buong magdamag tayo magtanong rito, yung mga Coast Guard, whoever the resource persons are here, could not answer our questions. Kasi tama, ang galing-galing mo talaga. Ayun ang mga Bicolanong mga taga-Catanduanes. Buti na-realize niya. Na walang mangyayari. Sino-sino yung kahit magdamag kayo, magtanungan dyan, kayo lang nandyan. Hindi nga nila alam gentleman's agreement kasi secret yun eh. Buti magaling to congressman na to. Sisikreto nga eh. Oh, ito sa secret agreement between the past at napagalitan patuloy kayo. Tatanungin mo nga kasi yung mga babae nandiyan sa DFA, sa Coast Guard, o ano man, security guard. Sino-sinong guard dyan, tawagin mo dyan, kausapin mo dyan na may kanalaman dyan sa mga international. Wala kayo makukuha ang sagot yan kasi secret agreement nga eh. Buti po to si Sir magaling eh. Palakpakan ko nga ulit to si Sir. Oh, yan. Tama si Sir eh. Diba? Kahit magkwentuhan kayo, maghapon dyan, magdamag, kahit magdulo pa pa kayo dyan, wala kayo makakuha impormasyon kasi secret nga yun. Ang nakakaalam lang nun si Duterte, Xi Jinping, tapos yung mga tao ng China, tapos yung mga tao ni Duterte, yun ang ipatawag ninyo. Yung babae ka inyo, tinanong nga, pinapunta nyo 30 years na sa DFA. Walang alam siya sa gentleman's agreement. Eh, secret kasi. Okay, sir, papatuloy mo. Magaling. Administration in the Chinese government. So it is incumbent on this committee to require those very important actors in the gentleman's agreement to appear before this committee. If it needs to be, then we will use our powers under the Constitution to compel them to come here. Yun oh, galing. Ayun ang gusto ko marinig. Hindi yung i-invite mo.
Kinakailangan mo, kailangan magmatigas kayo, gamitin nyo lahat ng kapangyarihan ninyo bilang mambabatas, kunin nyo lahat ng kapangyarihan, basahin nyo konstitusyon, lahat ng kapangyarihan ng isang mambabatas para ipatawag itong mga sangkot dyan sa gentleman's agreement. Tapos i-compel, pilitin ninyo na magpunta dyan at humarap. Kasi ayun nga iniimbestigahan nyo eh. Kung invite kayo ng invite, sinabi busy ako eh. Susunod na. Pasensya na, busy ako eh. May shopping, magsha-shopping ako. Tapos yung iba, inimbitahan kita, pasensya ka na eh. May golf ako. Mag-golf pa ako eh. Tapos nakakita-kita nung ibang mga tao nag-golf, golf. Ibang golf pala yung ginawa. So, gamitin nyo yung kapangyarihan nyo bilang mambabatas. Pilitin ninyo umattend. Yun yung sinasabi ko kanina pa. Dapat maging matapang kayo, hindi yung lilembot-lembot. Lalong-lalo na yung mga imbitahan ninyo, matitigas ang ulo niya. Pinractice ni dating Pangulong Duterte yan, talaga mga astig. Hindi yung basta-basta mapapasunod dyan. Sige sir, banata mo sila. Yun ang gusto natin, malaman natin kung anong totoo. Paano natin malalaman kung anong totoo regarding the subject matter, kung wala yung mga personahe. So, yun lang po. We have the power to compel them to appear before this committee, Mr. Chair. Duly noted, Honorable Pimentel. We may take that action probably later on if the need would arise. But as of now... Okay, so yun lang siguro. Ito naman si Tupas. The need to, gagawin daw yun kapag kinakailangan na. Ayun nga yung kailangan gawin eh. Tupak naman to si Tupas eh. Raul, Bobo. Bobo? Ay, teka, labo naman ako, sorry. Boboy pala, sorry. Raul, Boboy. Si Tupak. Tupas pala, sorry. Sir, Honorable Raul Boboy Tupas, kailangan mo nga yun eh. Yun ang kailangan yung ipatawag. Pwede nga si Duterte, si Jinping ipatawag mo eh. Huwag yung mga nandyan. Sayang lang yung oras nyo dyan. Matutulad pa kayo kay kay Bato de la Rosa. Masisilip pa kayo dyan sa pinagagawa ng gentleman's agreement. Pagtatabanan lang kayo ng mga tao ni Duterte. Di ba? So yan lang mga kababayan. Ang gusto ko lang naman na i-share sa inyo, ito nga mga mambabatas niya sa mababang kapulungan, ang ginawa, dinedma ng mga tao ni dating Pangulong Duterte. At hindi umattend dyan sa hearing tungkol dyan sa gentleman's agreement. At pansin ko lang, ayusin nyo. ayusin nyo muna yung nyo. Mag-usap-usap muna kayo maigi. Ang gulo-gulo nyo. Umpisa pa lang, ang gulo-gulo nyo na. Diba? Sino-sino pinapatawag? Patawag nyo yung mga importante. Ngayon lang po yan para at least magkaroon ng kabuluhan yung inyong pag-iimbestiga dyan sa gentleman's agreement. Alright, so yun lang muna mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toys sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.